Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Kahit problemang pang telenovela, kayang-kaya nating maresolba. Basta't sama-sama natin pag-usapan. Siguradong may solusyong katapat yan. Pag may issue, wag na ang palakin, ating harapin face to face. Ako ang inyong lingkod, no one else, Alex Calleja. Go na go ang ating mga sausawera dito sa ating studio. Game na game ang ating mga maring referee na sina Maripe 1 at Maripe 2. Ready na ang ating medical personnel from Medic 1. At syempre, ang mga always on point sa ilang words of wisdom, we have the beautiful Attorney Lorna Capunan. The debonair Dr. Law, Brother June Banaan. And the luscious, Dr. Camille Garcia. Sila ang ating terrific trio, Tagapayo. And now, let's give it up for the one and only Queen Mother, Mama Sexiness, Mama Carla Estrada. Mama Sexiness! Good morning, Trio Tagapayo! Good morning sa lahat ng nandito sa studio! Okay, eto na. Ang menu for today ay mga serbedora sa kainan nagkainitan. Hoy! Hoy! Sinisiraan daw kasi ng mga bagong serbedora ang mga serbedorang veterana. Veterana! Daig pa raw nila ang ulam na sira dahil sa nararamdamang bumpanis na kakainis. Pag-uusapan natin mamaya yan ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan. Harapin natin face to face! Hoy, kulot, may bilin. Anong pinagsasabi niyo sa boss natin? Natamad ako at walang ginagawa. Napakasama ng mga ugali niyo. Dito tayo magharap sa face to face. Kasama natin ngayon si Evelyn. Ikwento mo sa amin, ano ang inirereklamo mo? Nireklamo ko po yung dalawa kong kasamang serbedora. Kasi po, pinatawag po ako sa opisina ng aming boss kasi may nakarating daw po sa kanya na tamad daw po ako, hindi daw po ako kumikilo. Samantalang po, Gaano ka na ba katagal dito sa karinderya na pinagsisilbihan nyo? bago lang po ako, Mama Carla. Gaano 2 weeks pa lang po. 2 linggo pa lang? 2 weeks? 2 linggo pa lang, pinag-initan ka na. Opo. Ay, Okay. Gaano katagal na itong dalawang... Hindi ko po alam kung gaano na po sila katagal, pero yung nagpasok po sa amin, matagal na po talaga. Okay, so unang-una, ano ang reklamo nila sa'yo? Ikaw daw ay... Ano po, yung wala daw po akong ginagawa. Samantalang po yung mga inuutos po nila sa akin, ginagawa ko naman po. Lahat ng trabaho nila, parang sa akin na po nila inasa. Ngayon, ikaw yung bagong salta, so ikaw ngayon yung parang tinutoka sa'yo lahat. Sino itong sila na pinag-uusapan natin? Si Kulot po tsaka si Maybelline po. Si Kulot! So, Evelyn, sinabi mo raw na reyna-reynahan sila. Bakit? Yun nga po, nagreyna-reynahan po sila kasi yung gawain po nila, sa akin na nila pinagagawa. Kaya ganun po. Ito, wala ka namang, ano pa ang mga pwedeng mabibigat para ikaw ay mag-resign? Nag-resign ka, di ba? Umalis ka?
Ano po, umalis po ako nung kinausap po ako ng boss namin na ganun nga po. Siyempre nakakaya naman po pumasok kung ganun na po yung issue. So, di ba parang pumasok ka ng maayos na Opo. trabaho, gusto mong kumita? Kumita lang po. Biglang gaganituhin ka ng mga kasamahan mo. Yun nga po. Hinarap mo ba sila? Hindi na po, kasi hindi na po ako pumapasok doon eh. Pero bakit ka pumunta rito sa face-to-face? Para po ano po talaga, ma-clear ko po talaga kung bakit nila ako sinisiraan. Kasi Dahil wala naman wala po kang akong alam na wala dahilan. Wala po akong dahilan, wala po Okay. idea. Siya ang sinasabing dahilan kung bakit natanggal sa trabaho si Evelyn. Kulot, pasok! Oh. Wow! Galing! 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 Galing mo ma-acting! The best! The best! Siyempre! Totoo naman eh! Talaga ba? Okay, kulot, diretsahang tanong. Siniraan niyo raw si Evelyn at nagmistulang kayong mga reyna dahil utos daw kayo ng utos sa kanya. Hindi po totoo yan. Kung hindi yan totoo, malalaman natin mamaya sa pagbabalik ng... Ano yung sinasabi kanina, kulot, na talagang siniraan mo daw si Evelyn, bagong salta lang siya. Wala po kami sinasabing ganun sa kanya. So, paano yung sinasabi niya sa amo nyo na yun daw yung sumbong nyo? Wala pong ganun. Ganto po kasi yon. Kami matagal na kami sa trabaho. Natural lang na utusan namin siya, ituro namin sa kanya yung dapat niyang gawin. Eh bakit isama Wow! Tama yun kasi anong Kasama oras ba kami doon yung pumapasok? trabaho niyo? Alas Napapasok niyo sa 3. akin? Pumapasok na kami. Ikaw, Oh. anong oras pasok mo? Eh, Alas namang 5? bago lang Alas ako eh. 6? Anong Bago lang ginagawa ako. namin pagpasok namin? Oh. Ha? Tek- Sinasabon namin ang lamesa, Trabaho tumutulog na niyo kami yun. maghiwa. Pagdating Trabaho mo, niyo. alas Okay, 6 na. linawin natin kung ano talaga ang trabaho ng bawat isa. Okay, gaano ka nakatagal dyan, kulot? Ano po, 1 taon na po kami doon. 1 year ka na. Okay, ikaw ay magdadalawang linggo pa lang. Bago lang po siya. Okay, bago lang siya. Sino ang nagpasok sa kanya? Si Ate Emily po. Okay naman kayo ni Emily. Okay naman po. Okay. Hindi rin po sila okay. Hindi sila okay. Okay. Teka, mamaya. ha? Okay kami nun. Hindi kami nag-okay dahil sa ano mo. Kasi nung ngayon mo, wala nang kakampihan ka nun. Malamang Okay. nga, kasi wala naman akong ginagawa. Walang sige. ginagawa. Oo, Teka walang lang. ginagawa. Okay, teka Malalaman lang, na ba ha? yun? Okay. Nang ma-inlove ako sa'yo, kala ko ipag-ibig mo ay tunay. Okay, wait. Tanahawa ako sa'yo, kulot eh. Okay, ganito. Ano talaga ang toka sa'yo na trabaho? Lahat po. Lahat. Kasi alas 3 pa lang pumapasok na kami. Madaling araw. Ano ang Madaling sinabi araw. sa'yo? Anong sinabi sa'yo, Evelyn? Ano ang sinabi sa'yo, Evelyn, na trabaho mo? Dishwasher lang po. Dishwasher, anong oras ang sinabi sa'yo? 6 po. 6 a.m. O malinaw, kulot, na yun ang sinabing oras sa kanya. Wala pong ganon. Minsan nagchat-chat po sa amin, 3 to 4 lang ang Sa kanila pasok po namin. yun, kasi sila po yung all around. Sa akin, dishwasher lang po Anong ako. kularo? Pare-pares lang naman tayo ng sahod. Dapat pare-pares tayong papasok ng oras. Kulot! Ayun ang sinabi sa akin eh. Yun ang sinabi sa akin eh. Kulot! Oh, ikaw ba yung boss? Oo, Ikaw kami. yung nag-interview? Oo, kami. Hindi ikaw yung boss. Kaya hindi ikaw Alam mo ba kami? nag-interview? Oo, ganun. Kulot! Huwag kang Alam mo, ano. 24 hours ba ang ano nyo? Tindahan nyo? 24 hours? Hindi po, tuwing may ano lang po yun, may sabong. Kasi po yun, sabungan po yun, maraming pong kumakain. Oo. Anong oras nagbubukas yung tindahan nyo? Maga po. Anong oras Alas na? 3. Alas 3? Kasi po, madaling araw pa lang, nag-uumpisa na yung sabong doon. O tapos? Okay, yung amo mo ba, sa'yo sinabi na dapat pare-pareho kayo ng pasok? Opo, turuan pa nga daw po namin siya ng mga gawain eh. Tinuturo naman namin sinabi sa naman kanya. pala. So, sino dapat ang sisihin dahil kung sino ba dapat ang nagsabi sa'yo ng Nasa oras? kanya na yun, kung sumama Evelyn. loob na sa amin. Ang sabi talaga sa akin po, alas 6 po. Kasi dishwasher lang naman po ang trabaho ko doon. 6 to 5 po yung out ko. Okay, yan ang sabi nung nagpasok sa'yo, Evelyn. Pasok Hindi po, sa yung kanya. boss din po namin Yung boss interview. din ninyo. Opo. Yung boss? O kulot, yun din daw ang sabi. Sabi niya yung boss. Walang ganong sinasabi Sa kanila sa po amin. yun kasi sila tumutulong sila sa paghihiwa, pagluluto. Kasi ako po, hindi Walang po ako ganon. makatulong kasi dishwasher lang ako. Okay. Mamaya pag-uusapan pa natin kasi parang interesting to kasi parang minsan na nararamdaman natin dito at parang sinasabi din ni Evelyn Kulot na porket kayo ay nauna, kinaiingitan nyo yung kanyang
oras ng pagpasok na dapat yun lang. Pero ang sinasabi mo naman, pareho kayo ng sweldo, so it's unfair. Baka naman ang problema, wala kayong komunikasyon na maayos with your bosses. Dahil sinasabi ni Evelyn, yung boss niya ang nagsabi sa kanya. Tagahugas lang. O, na tagahugas lang siya at saka yun lang yung oras, no? Baka hindi naging malinaw. Kuya Alex, itanong mo na ang first question sa mga sa ating mga sausawero. Mama Carla, maraming pong salamat. Ilabas ng mga cellphone para sagutin ang ating first question. Kung ikaw nasa sitwasyon ni Evelyn, ano ang gagawin mo? A. Hayaan ko na lang, maghanap na lang ako ng ibang trabaho. B. Hindi ako titigil hanggang di rin sila natatanggal sa trabaho. Letter C. Magsisikap ako at lalabanan ko ang karinderya ng dati kong amo. Boto na! Yan! Eto na, kung ikaw ang nasa sitwasyon ha, ayun, Mama Carla, 77%, 75%, hayaan ko na lang at maghanap na lang ako na ibang trabaho. Yan, kung madaling makahanap ha. Okay, back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Eto na. Hindi lang si Evelyn ang sinisiraan sa kanilang amo. Pati daw si Emily na nagpasok din kay Kulot. Emily, pasok! Ate Emily, diretsahang tanong, ano naman ang paninira na ginagawa sa iyo? Ang Bago paninira, mo sagutin yan, Ate Emily, magbabalik ang... Face to face! Ate Emily, paano ka sinisiraan ni Kulot? nalalaman ko po sa amo ko na sinisiraan pala ako nito. Kasi po ma'am, uma-absent ako kasi may sakit po akong high blood. At may diabetic po ako. Hindi po nila ako naintindihan. Dapat ho, lumagay siya sa... Na pinasok ko silang dalawa, dapat hindi siya ganun manira sa amo ko. Oo nga. O, di ba po? Ngayon po, ma'am, ang sabi ko po dun sa amo ko, sino pong narira sa inyo? Pinupwede daw po siya. Talaga ba? Siya, nga ako daw, wala daw naman ako ginagawa, absent daw ako ng absent. Hindi niya naintindihan ang sitwasyon ko, alam naman niya. Bakit Ate Emily, hindi ba kayo nakikipag-communicate sa amo ninyo mismo? Sinabi ko po sa amo ko po, ma'am. Ang problema nga po, yung sip-sip nito, abay matinding dikit. Talaga ba? Talo pa per lane siya po. Sip. Talaga lang. Sip. Okay, saan ba ninyo nakilala si Kulot? Dahil isang taon na siya na. Ilang taon ka na dito sa karinderya na ito? Magsi 6 years na po, 6 ma'am. years na. Saan niyo po nakita si Kulot? Kapitbahay ko po yan, ma'am eh. Yan nga, kapitbahay, kaya nga nakikita yung ginagawa mo, kaya pag hindi ka pumapasok eh. Tapos sasabihin mo, may high blood ka, eh. Diyan nakikita ko anong ugali mo ngayon. Diba? Lalo na siguro sa amo ko, kung anong panira ang ginagawa mo. Talikod nga lang ako ng kunti Oh, talikod? O, di ba? Parang masingan niya ang mo. Baliktad. Hindi ka na nahiya? Oh, ba't ako mahiya? Ang tanda-tanda ko na, ginaganito mo ako. Ba't ako mahiya? Ikumparal mo Oh, sa ba't ako edad mo mahiya? sa edad ko. O hindi lang ako matanda, matagal na kita yung kapan. Oh. Emily, totoo bang nilalandi rin ni Kulot ang mga customer? Opo! Hindi talaga yan. There's more. Totoo ba, Ate Emily, na sinasabi ninyong puro cellphone at chismis lang ang ginagawa? Okay. Yes, bawal kaya ang cellphone sa trabaho. Paano Kaya mo ang kawawa po sasabi? ito. Baka baliktad, ikaw Ang tanong ko, nagsiselfone. alam ba ito ng boss nyo? Sinasabi nyo ba sa amo nyo? Ako, O kung gusto- pareho kayong reklamuhan ng reklamuhan? Sinasabi mo ba? Ma'am, kung gusto ko po magreklamo, sa amo ko pwede. Pero hindi ko katulad sa kanya ugali niya sip-sip. Sip. Pareho lang po kami. Sabador lang. Okay, pero tanong ko lang, Ate Emily, medyo gusto ko lang linawin, no? 6 na taon ka na eh. 6 years ka na sa amo mo. Bakit sa tingin mo ay mas kailangan paniwalaan si Kulot? Kasi walang katotohanan yung mga sinasabi. Eh di sana tinanggal na kami. Eh kaso hindi, doon pa rin kami.
Kung naging bata pa ako ngayon, mas maganda pa ako sa'yo. Totoo lang. Talaga lang. Talaga lang. Talaga ba? Kausapin muna natin bago tayo magpatuloy. Attorney Lorna, anong masasabi mo dito sa kaguluhan nila? Unang-una, yung issue ng bullying. Kung totoo nga yung sinasabi ni Evelyn na bagong-bago pa lang siya doon, 2 weeks, sinisiraan ka na ng isang kulot, tsaka mga barkada siguro ni kulot, at pinapagawa ka ng mga gawain nila na hindi ka naman sang-ayon sa mga utos nila, tawag doon bullying. Ha? Kasi ang workspace natin, dapat safe space yan. May batas yan. Hindi lang, kasi alam natin yung bullying sa eskwelahan lang. No? Pero ang bullying, pati yun sa workspace mo. Kanya dapat safe space yan. Kung gusto mo magreklamo sa DOLE, pwede ka magreklamo kasi ang bullying, may penalty yan. Napakabigat ng penalty yan. Ha? Abot ka ng 6 years maximum or may 50,000 to 500,000 maximum. Emily, 6 years ka na doon. Dapat ang position mo, supervisor. Kung may reklamo ang isang Evelyn at isang kulot, dapat ikaw nagre-referee dyan kasi yun ang job description mo. Unless regular employee ka na 6 years pa lang, no? Imbis na kayo mag-away-away. Magkaisa kayo kasi tignan nyo kung tama yung mga binabayad sa inyo. Tignan nyo, kasi yung beyond 8 hours, mandatory yun. Overtime pay yun, plus 20% yun. Magkano bang sweldo mo, kulot? Hindi po kasi pantay-pantay. Minsan po 500, 400. Bakit? Depende Ano lang po sa kasi lakas ng, isang- sabong. Pag may sabong lang pag po may yung sabong. Paglaka. Kayo ang dapat mag-cooperate para makita ng employer ninyo na hindi siguro tama ang binibigay sa inyong sweldo. Imbis na mag-away-away kayong lahat. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Siya ang serbedorang katsismisan daw ni Kulot sa oras ng trabaho. Maybelline, pasok. Maybelline, totoo ba na puro lang daw kayo tsismisan ni Kulot sa oras ng trabaho? Di Bago po. mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Maybelline, bakit sinasabi na puro naman kayo tsismisan? At kayo ang naging dahilan, bakit nawalan ngayon ng trabaho si Evelyn? Hindi po totoo yan. Masyado lang po talaga yung maarte sa trabaho. Yung ate na to, nagtatantihan kayo kasi magpinsan kayo. Wala nga ba kayo? Wala nga magpinsan kayo. Isa lang ba ninyo eh? Maybelline, bakit mo nasabing maarte lang yan sa trabaho? Kasi parang ang tinoka sa kanya is dishwashing. Natatambaan po kasi yan ng mga hugasan. Naturaling, pinapagawa niyo sa akin yung mga trabaho May niyo. ginagawa din kasi kami. Oy, yung dishwasher lang ako, dishwasher lang ako. Di Yan nyo tayo naiintindihan. Dishwasher, talaga? Talaga. Natatambakan ka na nga, hindi ka na, hindi Oh, bakit tinutulungan niyo ka? tinutulungan ka Hindi namin. kaya, kadapulas na namin. Hindi na. Kailan ba? Kailan? Anong masasabi mo dito sa mga ipinasok mo? Ba't nagkaganito sila? Aba, ewan ko ba yan, ganyan mga ugali niyan? Kasi mga magulang siguro niyan, hindi kayang situlin mga ugali niyan. Kasi kung naging anak ko na yan, ewan ko lang kung hindi ko bilitin patuwarik yan. Hindi ka lang situe. Ano yon? Ano yun, Ate Emily? Bilitin ko patuwarik pag ganyan mga ugali. Okay, Maybelline, sino ang nagpasok sa'yo sa trabaho? Siya din po. Academic. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyari? Kayo ba ay trinato ng hindi maganda ni Ate Emily? Unang pasok din namin yan, ginagawa din kami ng utos-utosan. Katulad ng... Yun, yung lahat sa amin. Kaya pala inaasay ginawa na. niyo din Siya sa akin. nagsiselfon lang. Kaya pala ginawa niyo din sa akin. Oo.
Oh, bakit mo ginawa? Talaga? Okay, teka lang Evelyn ha. Kayo ba ang lumapit kay Ate Emily o hinanap kayo para magtrabaho doon? Kami po na lumapit sa kanya. Nakapagpasalamat naman kayo. Hindi po. Okay. Inautang ko Paano pa kami papasalamat dyan? Puro paninira ng Lahat ng pinapasok mo, sinisiraan mo. Nakatagpo ka lang hindi mo kayang siraan ngayon. Kung chismosa akong tao kulot, hindi ko kayo ipasok para siraan sa amo ko. Hindi daw. Dahil ang pala. gusto ko lang mangyari, may trabaho Kaya kayo at pala, may anak ka, amo din maliit namin pa. ang mismong nagsasabi Ngayon, wala sa kang akin, ano sinisisi dito, mo ang sa liit amin. ng mga anak Kaya nito. pinasok mo kami para mabayaran namin yung utang namin sa'yo. Uy, utang kayo ng utang eh! Eh, talaga. Okay, may dahilan. Pinasok kayo dahil utang sila ng utang sa iyo, Ate Emily. Ngayon, paano ba kayo makakabayad kung hindi kayo pinasok sa work? Paano? Wala? Wala pa naman, no? May bilin, may utang ka rin ba? Opo. Oh, so okay. Magkano ba utang nyo? 600 po. Di naman po niya nagpapakita ng listahan. Panay singil lang eh. Sige lang Okay. po siya na sige. Pero- Malakad. pero nung Walang bumubulis sa amin sa'yo. Listahan. Hindi puro singil. Mga taon, hanggang lumaki na lang ang anak mo. Lumaki. Pero nung nangungutang sila, mabuti naman. Bait po. Mabait. Wait lang ha. Mabait talaga. Hindi pa po. So ngayon lahat may dahilan ha bakit bad trip si Kulot at saka si Maybelline kay Emily. At ang sa tingin ko dito nadamay na lang itong si Evelyn no sa galit nila kasi kung bagong pasok, ang feeling nyo ba hindi siya kasi kayo all around no, yun yung role nyo. Opo, lahat. So kung all around dapat nagdi-dishwashing hindi rin. Nagdi-dishwashing din kami. Lahat po ng gawain. So Ginagawa nagdi-dishwashing kayo. Bakit Tulungan ang po kasi. pinasok kay Evelyn dishwashing lang, Ate Yun po ang Emily? sabi po ng amo po namin. Kasi pag sobra pong dami, Kahit sabay-sabay ng customer. kailangan po daw may Kailangan isang tagahugas toka sa lang? Ano yun? kusina. Siya po yun. Okay, so naiirita kayo dahil kayong umiikot, siya nagdi-dishwashing lang. Siya lang yung gusto Ano, na harap. dishwashing Dahil lang? andun yung ano nila eh. Dishwashing Ganun lang. talaga ang buhay. Kuya Alex, ano ang final question sa mga sausawero at sausawera? Mga sausawera, sagutin ang ating final question. Kung kakain ka sa karinderyang pinapasukan nila, sino sa kanila ang gusto mo maging suking serbidora? A. Evelyn. B. Kulot. C. Emily. D. Maybelline. Sino ang gusto mo maging serbidora mo? Sa apat ha, isama na natin si Ate Emily. Emily. Yan. Okay. Ito na. 50%. Ayan, 45% si Emily. 43% pareho si Evelyn. Pantayin dalawa. O, sino bumoto kay Kulot? O, halika. Ito. Gusto raw niya kay Kulot. Talaga dito. Dito ka. Naku. Ulitin ko ha. Maraming bumoto kay Evelyn at Emily. At wala bumoto kay Maybelline. May bumoto ng 12% kay Kulot. Siya yun. Ano pangalan mo? Dayan po. Dayan, bakit mo pinili si Kulot na magiging serbidora mo? Kasi po, para po mainit yung pagkain na ihahain niya sa akin. Kasi po mainit po lagi ulo niya. Mama Carla, isa lang masasabi ko doon. Hey! Back to you! Maraming salamat! Nako, eto na ha. Abangan naman natin ang masasabi ng ating trio, tagapayo, sa pagbabalik ng... Face to face! Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita, makakausap natin ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love, Brother Jun Banaag. Salamat po. Obviously, parang may problema dun sa may-ari sa amo nyo. Kasi kung tinanggal si Evelyn base dun sa hearsay, mga kwento-kwento, hindi magandang amo. No? And obviously, malaking pagkukulang kasi nag-aaway-away ang mga empleyado doon sa desisyon ng amo. Meron tayong tinatawag na job description kahit sa amin. Unfortunately, yung itinoka si Evelyn ng kanyang amo sa paghugas ng pinggan.
So, doon magfo-focus, doon sa paghuhug. Kasi pag hindi ayos ang hugas ng pinggan o may nabasag, siya mananagot. Pero kung tatanggalin siya dahil lamang sa sumbong-sumbong, hindi yata maganda. It's not healthy. At saka, dito sa dalawang batang nandito sa aking kaliwa, kay Kulot. Kulot, hindi lang ako nagagandahan dun sa pakikipag-usap mo dito sa kay Emily na nagpasok ng trabaho sa'yo. Parang hindi karapat dapat yung kilos mo na parang iniinis mo siya na mas magaling ako sa'yo. Ganon. Kung meron man kayong hindi pagkakaunawaan, nakukuha yan hindi sa sigawan o sa pagmamatapang, nakukuha yan sa pag-uusap. Ang tandaan lamang ninyo, sa bawat kumpanya, sa bawat working environment, may kanya-kanya tayong trabaho. Wala kang pakialam sa trabaho ko at wala akong pakialam sa trabaho mo. Kasi ako mananagot doon sa amo ko pag may nangyari sa aking trabaho. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Siguro dun sa employer or dun sa nag-amo nyo, ang importante kasi dito, yung pinapakita niya, ano ba yung mga regulations, ano ba yung mga rules na bakit ka matatanggal sa trabaho, ano yung mga violations, yung mga ganun na klaseng patakaran, siguro mas maintindihan natin, hindi kinakailangan masulsulan ng ang employer, ng mga empleyado. Dahil kasi pag naging ganun ng sistema, talagang magkakagulo tayo. Ngayon, hindi naman siguro ang empleyado, ilan po ba ang empleyado doon sa ano niyo sa restaurant? Ilan kayo? Kami lang po. Ay, kayong apat lang? O tinan nyo, apat na lang nga kayo, magkakagulo-gulo pa kayo. Diba? Kala ko kasi marami ha. So kung ganyan, unang-una, diba, talagang importante, kahit na sinabi siguro ng dishwasher, pagdating sa ganyan, may teamwork eh. Pero hindi ibig sabihin palagi binibilang natin yung trabaho natin na kinakailangan lahat ng gagawin natin meron kaagad kaakibat na bayad. Ang iisipin natin una, mahal ko ba yung trabaho ko? Satisfied ba ako dun sa ginagawa ko? Masaya ba ako na nandito ako at na naglilingkod? Pag naisip niyo yun, alam nyo, hindi kayo magkakagulo. At hindi nyo iisipin na may nagsusulsulan dahil kasi importante din siguro sa mga employers magkaroon ng regular meeting. Kung meron kayong meeting every time na magsasahod kayo, siguro hindi magkakaroon ng ganitong klaseng kaguluhan. At unang-una, naging dalawa na lang kayo at nawala yung dalawa. So, ewan ko na lang, Kulot at Maybelline, kung mag-aaway pa kayo, talagang magsasara na ang inyong restaurant. Maraming salamat, Dr. Camille. Ngayon naman, balikan natin si Attorney Lorna Kapunan. Konti na lang idadagdag ko, Mama Carol, no? Yung issue ng nagpapautang o nagpautang si Ate Emily, no? Siguro para magkaintindihan kayo, kumuha ka ng listahan, common sense yun. Ilista mo ano yung utang nila. Ang feeling nila, nagbabayad sila, hindi naman nababawasan yung utang. Tama? At saka, parang ang feeling nila, pinasok mo lang, kanya hindi sila nag-thank you na pinasok mo sila sa trabaho. Ang feeling nila, kanya mo sila pinasok sa trabaho para meron silang paraan para magbayad sa iyo. Ngayon, kanya naman sila nagkukulang ng respeto sa iyo. Dapat, sabi nga nila, if you want respect, you have to deserve respect. Pakita mo sa kanila na yung 6 years na yan, ikaw supervisor. Na makikita nila yung magandang ehemplo mo, na pumapasok ka. Hindi yung according to Kulot, lagi kang absent at ang paliwanag mo, may high blood ka daw, no? Hindi naman pwedeng ganon. Kung minsan, lalo na sa bunga niyan, malaki ang tips. Malaki ang tip. Kanya, siguro, yung sinasabi mong lumalandi ang isang Kulot, siguro dahil sa tip na yan. Mga tips na binibigay ng mga customer. So maganda. Kasi sa batas, meron tayong tinatawag na service tip, no? Ang nangyayari dapat sa mga restaurant or establishments kagaya ninyo, lahat ng miski na binibigay sa isa, hati-hati, linalagay sa isang koleksyon
at divided by the number of employees. Yun ang maganda, no? At sa batas, hindi lang yung mga employees, pati mga supervisor. So kasama ka doon, Emily, kung sinusunod ng employer nyo ang batas. Panawagan lang sa employer nyo na alam ko nakikinig kasi saradong sabungan, nandito kayong lahat sa face-to-face. Maraming salamat, Attorney Lorna. Ngayon naman ay pakinggan na natin ang desisyon ng ating mga bisita. Maybelline, may gusto ka bang sabihin kay Ate Emily or may gusto ka lang talagang i-share sa amin ano yung mga natutunan mo at na-realize mo ngayong araw na ito? Dapat po hindi po isa yung kakampihan niya. Dapat po pinag-aayos niya po lahat. Kaming tatlo, pinag-aayos sa kami. Lang. Kay Ate Emily, gusto mo dapat nagkakampi, walang kinakampihan. Opo. Ba't sa tingin mo ba kinampihan niya si Evelyn? Opo. Kinampihan niya, kaya parang ang dating ay siniraan niyo siya. Opo. Okay. Thank you, Maybelline. Kulot, anong gusto mong sabihin? Sana po wag ganun pakikitungo niyo sa amin. Kung may galit kayo sa amin, sabihin niyo, hindi yung paparating niyo kung kani-kanino. Kung ngayon ay bibigyan kita ng pagkakataon na magsalita or magbigay ng mensahe kay Ate Emily, kung ano yung talagang nararamdaman mo. Hindi nyo kailangan maging okay ngayon, no? Pero I'm giving you a chance na magbigay ng mensahe sa kanya. Pasensya na po sa mga nasasabi ko. Kung nasiraan man, nag-away, ina naman po kayo. Pasensya na po. Kung nawalan po ako ng galang sa inyo, respeto. Siyempre po, masakit din po yung inaano niya sa akin eh. Hindi rin biro ang pagod ng pagtatrabaho sa karinderya, ha? Para kang trompo niyan. Order, kuha ng ulam, chuchu-chuchu, hugas pinggan, punas, diba? Hiwa. Eh kung ganun lahat at hindi naman na bibigyan ng, minsan hindi na sweldo eh. Alaga na lang o di kaya yung amo nyo, salamat ha sa araw na ito. Kahit makapagpasalamat man lang, diba? Nung time na pinasok ka ni Ate Emily, ito ba yung pagkakataon mo na gusto mo na magpasalamat? Sabihin mo yon, Kulot. Kasi para kung hindi na kayo magiging okay, someday maging okay man kayo, at least nasabi mo lahat. Salamat tayo sa pagpasok mo sa akin, sa trabaho. Sa ngayon lang po, yun lang po kaya ko sabihin sa inyo. Kasi maano pa rin po yung mabigat pa rin po yung mga inano niya sa akin, mga chismis. Thank you, Maybelline. Thank you, Kulot. Ano ba ang tunay mong pangalan? Rosemary po. Rosemary, maraming salamat. Ate Emily, ano ang masasabi mo na parang malalim na yung tinanim na galit? Ano ba ang nangyari, Ate Emily? Para sa akin ho, kung nagagalit man sila sa akin, wala akong magagawa at wala naman talaga akong ginawa sa kanilang masama. Ako ay tumulong lang sa kanilang tatlo. Kung masama ako sa kanila, matandaan ako, bahala na sila. Pero isa lang po ang daanan natin, tandaan yung dalawa. Eto pa rin ako si Ate Emily pa rin. Walang magbago. Thank you, Ate Emily. Evelyn, ikaw kasi yung nagreklamo eh. Sa 2 linggong na masukan ka, ay parang hindi mo kinaya yung nakarating sa'yo na isinumbong ka. Ano ang gusto mong sabihin? Sana lang po sa mga darating na may makasama pa po sila, wag na nilang gawin sa iba. Kasi mahirapan po sila lalo na 2 na lang sila ngayon. Kung ano yung binigay na designation area, yun na lang talaga dapat. Hindi na dapat nila yun inutos-utusan, ganun. Kasi yung trabaho nila parang pinagawa na nila sa iba eh. Bakit hindi kayo nakipag-usap sa amo nyo? Bakit sumuko ka na? Hindi ko po kasi kaya kasi baka magkaroon lang po kami ng hindi magandang kasi syempre sa edad po nila mga bata pa sila, mahirap naman pong patulan kasi may mga magulang sila. Eh syempre kami naman po yung matanda, kami na lang po yung nagpapakumbaba.
Maraming salamat, Evelyn. Sana sa mga ganitong nakakaranas sa mga working place na ganyan, imbes na kainggitan natin, may bagong salta, makabusita natin kasi bagong salta, tas lahat ng mali nakikita natin. Ba't hindi natin tulungan na maging maayos katulad natin? 'Di ba? Kasi kung ang tingin natin sa sarili natin, magaling tayo, pati natin sila tulungan na maging katulad nating maging magaling din. 'Di ba? Kesa na yun na nga nangyayari, nabubuli, pinagkakaisahan. Maraming salamat sa mga bisita natin ngayong araw na ito, Maybelline Kulot, Evelyn and Emily. Kuya Alex, ano naman ang say mo sa usapan natin ngayon? Mama Carla, natutunan ko sa nanay ko na pagka nasa paligid ka ng pagkain, dapat nakatawa ka o kaya good vibes para masarap yung pagkain. Hindi ko ma-imagine na kumain sa isang karinderya na maraming mga mainit ang ulo dahil malamang hindi masarap ang kain ko. Back to you, Mama Carla. Thank you, Kuya Alex. Uy, totoo yan, Kuya Alex. So kung ang nagsiserve sa'yo ay nakabusangot, mainit ang ulo, paano mo ma-appreciate yung food? Diba? Ano lang to paalala lang sa mga nagtatrabaho sa karinderya. Always wear your beautiful smile. Diba? Okay, masarap magtrabaho, lalo na't marangal ito at wala tayong inaapakang tao. At masayang magtrabaho kapag kasundo mo ang iyong amo at mga kapwa-empleyado. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin